Punta tayo doon sa supplier natin ng bigas. Supplier talaga, ha? Supplier talaga ng bigas. Oo. Pero ito lang, kasi may usapin ho, ang sabi ng National Food Authority, meron silang nakaimbak ho na milyones Na bag, sako. Oo, may laman ho yung sako, ha? O syempre, po hindi sako lang. Tingnan natin, ano bang magagawa dyan? Makakatulong ba ho yan? At nang magkaroon tayo ng murang bigas. Nasa linya natin, partner, ang administrador ng National Food Authority, Administrator Dr. Larry Lacson. Dr. Lacson, magandang hapon po. Welcome sa Double Weng sa Double B. Magandang hapon po. Ay, magandang hapon po, Double Weng. Magandang hapon po. At sa ating mga taga-subaybay, magandang hapon po. O yun, kasi ang usapan ngayon yung pagpapamura ng bigas, lalo na po sa mga palengke. Hindi na lang yung sa Kadiwa stores, di ba po, Administrator? Ang usapan pinapababa ng gobyerno sa mga palengke yung 42 pesos per kilo ng bigas para malabanan natin yung presyohan na nagpo-45 to 50 per kilo sa mga palengke. May maitutulong po ba o may itinutulong ang NFA do sa efforts na po yun ng gobyerno? Ganito po yun, no? Napakaganda po ang tanong. Una, yung sa ngayon po, kasalukuyan, ang tulong po natin doon yung P29. Pero alam po natin, pang vulnerable sector lang po yun. So, ang daing naman po ay lahat ng Pilipino, ang ating mga consumer. So, tinitignan po natin yan tayo sa NFA at yun nga sa DA, sinusulong po nila na mapababa talaga yan. Even to a point na kinakausap po nila yung mga retailers. Kaya tayo po sa NFA, naiisip natin, sabi natin, ang NFA merong buffer stock na napakarami. In fact, sa ngayon, nasa 5,389,000 equivalent na sako ng bigas. Merong resources ang gobyerno. At kung titignan natin itong resources ng gobyerno, itong bigas na naka-imbak sa mga NFA warehouses, napakarami po nito. At sa history po ng pagre-release sa kalamidad, ang pinakapataas po na release ng NFA for calamities during po nung pandemic, nung 2020. Pandemic na po yung buong Pilipinas. Ang nirelease lang po ng NFA doon, wala pa hong 6.2 million bags. Pandemic na po yun. So anong pong ibig sabihin nun? Meron po tayong napakaraming stocks ngayon na mailalabas lamang po natin kung meron pong kalamidad at emergencies. Sino naman po magkakagustong parati na lang may calamity or emergency para lang po mailabas ang stock na yan? So, ayaw naman po natin yun. So, ang tingin po ng NFA dito, kung mabigyan lang tayo si NFA ng mandato, lalo na ngayon, tinitingnan po yung rice tarification, inaamin po, kung mabigyan lang po tayo ng pagkakataon, makapag-release muli sa merkado, kahit man lang sa Kadiwa sa bawat munisipyo, mga 1,600 munisipyo, ay napakilaking tulong na po ito para maibsan po yung taas ng presyo ng bigas sa merkado. Natural po talagang pag meron hong NFA rice yan, sa ngayon po, kasalukuyan, presyo 38, benta po namin sa DSWD at OCD. Kung ito po yung magiging rice for all, sa mga kahit piling merkado lang, Kadiwa, at 38 ay malaki pong medyo mauhatak po nito yung presyo ng merkado ngayon pababa. So, ang sinasabi niyo po, Administrator, pwede kayong magbenta ng 38 pesos per kilo kung may mandato lang kayo. Yes, yun po ang ating dyan. Opo. Kanya nga po ang sinasabi ko sa ating mga kakilala sa media, pati na rin po si Secretary Kiko Laurel ay boto po o pabor sa ating sinusulong. Talaga naman po napakalaking magiging epekto kung maibibigay po muli yun ng mandato na yon sa NFA. Hindi lamang po yun yung benepisyo nun. Nakatulong ka sa consumer kasi naka-release po tayo at 38, let's say ngayon, Opo. Ang maganda pong tulong nun, ma-free up po yung ating mga bodega. Kasi po, sa ngayon, halos puno na po ang bodega namin. Yun nga po ang reklamo ng magsasaka, bakit daw po kami nag-stop buy? Hindi po kami nag-stop buying. Wala na po kami paglalagyan at puno po ang aming bodega sa ibang mga lugar. So ano pong ibig sabihin nun? Pag nare-release po namin regularly ang aming stocks as rice for all,
meron po kaming mag-free up na espasyo para naman po maka-accommodate ng palay ng magsasaka. Makapamili ulit. Pero Opo. Administrator, beautiful problem ang meron kayo ngayon. Pero dahil nandyan yung hindi pa naamyandehan, di ba, Weng, yung rice tarification law, tali ang kamay ninyo ngayon because andyan pa yung batas. Pero hanggat hindi pa po naamyandahan ang rice tarification law, ano ang pwedeng gawin para bigyan kayo ng mandato at mag-release kayo ng bigas sa merkado kahit ongoing pa lang po yung revision ng batas sa Kongreso? Yun po, usaping legal po yan, no? Hindi ko po, kung pwede ba ang executive order. Pagdating po dyan, I think mga legal experts po ang makakasagot nun. Pero isa pong pamamaraan pa dyan, kung ang gobyerno, katulad po nung nakaraan, nag-issue po ang Office of the President ng AO26 na magbibigay po ng one-time rice allowance for uniformed personnel, yun po sa amin po kinukuha yun. So kung lahat naman po ng kawani ng gobyerno bibigyan po ng one-time rice allowance, pwede po rin isang avenue yon para po mailabas namin ang aming stocks. Pero tingin ko po hindi yun sapat para ho magkaroon ng healthy cycle ng in and out po ng palay, labas ng bigas, magkaroon po ng healthy stock management. Sa ngayon po kasi, itong taon na to, sa dami ng bagyong dumating sa atin, alam niyo po ba kung gaano lang karami ang aming na-release? Nasa 600,000 bags lamang po. Okay. Bakit po? Even at that, Gusto kong pumunta doon sa aspeto na yan, Administrador, kasi hindi ko kayo sa NFA ay lumagpas sa inyong ikang procurement target lang. At bakit sobra-sobra? At bakit ang dami nating kalamidad na dumaan, bakit hindi na-dispose lahat yan? Hindi po. Never po kaming sumobra. In fact po, kulang pa po kami sa target. Nasa 90% pa lang po kami based on target. Kasi po, minandato sa atin, ang target po natin is 9-day buffer stock. Ngayon po, nasa 7 days buffer stock pa lang tayo. Pero dahil advanced tayo natin tinitingnan ng mga bagay-bagay, nakikita ko na po yung magiging problema. Kanya nga po sinasabi ko nga sa DA, nag-uusap po kami sa Secretary Kiko kung paano gagawin namin. Ngayon nasa almost 5.4 million bags. Namimili pa kami, hindi naman kami makaka-stop kasi una, hindi pa namin nare-reach ang target namin. And at the same time, meron pa rin pong umaaning magsasaka. Sila naman po ang iiyak. Opo. So, nakita po natin yan. I think this is just a fundamental, sabihin natin, medyo disalign sa ating Meron tayong buffer stock na 9 days, pero ang actual na nare-release, kaunti lamang. Meron pong napakaraming matitira sa bodega. Pero yung 9 days na yun, kada taon 9 days ang buffer stock na itinatabiho ninyo? Ang mandato po sa atin ay 9 days at any given time. Meaning po, dapat sa oras na ito, 9 days po ang buffer stock natin. Bukas, next month, dapat po 9 days. So, ang ibig po lang sabihin nun, pag naglabas kami at naging 8 days, dapat bumili po kami ng pang 1 day para maging 9 days. 9 days. Opo, ganun po yun. Pero ano po ba yung cycle ng release ng bigas ninyo? Tipo ba halimbawa, pag may old stock na, nire-release at binibenta ng NFA? Opo, nire-release po natin yung aging non-regular stocks o yung 3 months old. Pero ang nakakabili lamang po niyan, again, ay yun pong, let's say, BJMP, other government agencies, yan po sa Kadiwa dahil binili ng GOCC, FTI, yun lamang po, hindi rin po yan po pwede sa ordinaryong Pilipino na kami po yung mismo magbebenta sa kanila or sa retailer. Wala na po. Kasi naging buffer stocking lang po kami. Kailangan talagang mabigyan kayo ng avenue para mag-release ng malaking bulto every day para ma-recycle, mamimili kayo. Nang mamimili. Ito naman, may rason, may dahilan kung bakit hanggang dyan lang ang limito ninyo dahil di ba nagkaroon to ng issue before. Pero ano ho nangyari sa mga LGU, sa BJMP? Sila ho ba, nilimitahan din ho nila ang pagbili ho sa inyo, pagkuha sa inyo? Hindi naman po. Sa nakikita ko kasi, ang talagang main na kliyente po natin ay ang DSWD at OCD. Tingin ko po sa dami ng stocks na nabili na rin
ng ating DSWD at OCD, marami na po silang naka-preposition staff. Kanya po yung LGU, pag nag-request sa amin during calamities, nauuna po ang DSWD eh. So nakakapamigay na po. So sumusuporta na lang si LGU kung kulang, doon po sila nagre-request sa amin. So kanya po ganun. At yung sa DSWD, kada taon, ano ba usually ang dami ho ng binibili nilang volume ng bags? Actually po, yun ang hinihingi ko ngayon sa DSWD kasi as I recall kahapon doon sa isang activity nila, pag-launch nila ng ready-to-eat food for calamities, hinihingi ko po yung datos nila kasi mayroon din po silang nabili kasi sa private sector noon nung panahon po na early this year na wala po tayong masyadong stocks. Bago pa po ako dumating noon, wala pa po tayong masyadong stocks noon. So nakapamili po sila sa private. So kinukuha ko yung datos kasi nga gusto kong kunin yung commitment nila, ilang bags ang kaya nilang bilhin para alam ko po kung ilan ang matitira sa bodega ko at malaman ko kung paano diskarte na mailabas po iyan ng maayos at nang mapalitan ng bago. Dapat po kasi yan, healthy cycle po yan. Pero sa ngayon, puno ang mga bodega ngayon ng NFA sa iba't ibang panig po ng bansa. And dahil doon, hindi kayo nakakapamili. Ito po, para lang ho klaro, baka maano po ng ating mga kababayan magsasaka. Mayroon lamang po mailan-ilan na mga rehiyon or probinsya na limited yung amin nabibili dahil wala po kaming paglagyan. Katulad po sa Region 2, ang dami po ng stocks namin dyan. So medyo limitado na po, unti-unti na po ang nabibilo. Umabuti na nga lang po patapos ng anihan. Pero the rest of the country, nakakapamili pa rin po dahil paunti-unti na lang naman din po yung yung inaani natin. So hindi po tayo nagsasara pero yun nga po yung volume paunti-unti na. Kasi kasalukuyan naman po kaming gumigiling. So kapag nagiling po namin na free up, nakakapamili po kami. Pero hindi po kasi talaga sapat. Siguro ang solusyon dyan, damihan ho yung kadiwa. Stores. Sana diba? ho. Pwede. Kung may bagsakan kayo. Pero ang target naman kasi ng gobyerno, paabutin niya ng 1.5 before the end of the year. So, dapat nga pala malaman natin anong update na doon sa effort na yun. No? Pero, pero mas maganda nga sana kung makakapagbenta kayo ulit sa kahit sa merkado. Imaginein mo kung yung 38 pesos, makikita mo sa mga pamilihan ng NFRs at that price, di ba, Administrator? Pwede ba? May control ba ho kayo sa presyuhan yan? Pwede nyo bang i-price? Hindi lang mo 38. Gawin nyo na, baka ito na ang pag-asa para magkaroon ng 20 pesos na kilo ng bigas. Subsidized na yung 38 eh. Hindi kaya? Hindi po kaya. Yung pong sa 38 ay subsidized na po natin yan. Yes. At saka po, nagtalaga na rin po ang NFA Council kung paano po kukumputin yung presyo ng ating bigas. It's roughly more or less 20% cheaper than the counterpart sa merkado. Yun po yung 20%. parang nasa 20% po. Yung pong meron kayong 5.4 million bags na yan, hanggang kailan pa ho yan good? Kumbaga, Ay, pwede pa. naman po ito? Karamihan po dito ay in palay form pa. So, they are still very, very good. Kaya lang, kung hindi kami nakakapamili, di may stock po yan tatagal, more than So, yun po ang aking inaalala. That's why sabi ko nga sana makita ng ating mga namumuno na parang may mali dito sa may buffer stock tayo ng 9 pero walang natural flow palabas, maghihintay ka lang ng kalamidad bago ka makapaglabas, medyo parang may disaligned. Pero Administrator, ang problema natin, Administrator, kasi dahil naghihintay pa tayo sa Kongreso, di ba? Noong approval, noong amendment sa rice tariffication law, medyo mahaba-haba pa po ang tatakbuhin noon. Pirmahan pa yun ng Presidente para bago maging effective. Nandiyan na yung problema ninyo ng puno-puno na yung warehouse nyo. Anong pwedeng immediate solution doon? Yun nga po, yung isa, yung OTRA, kung palawakin pa, yung one-time rice assistance ng gobyerno, yun nga po sana, matignan ng ating mga legal, yung if an executive order is sufficient. Pero ganito po, yung amendment sa tariffication law, ay nasa, I think, nagsulat na po kasi sa amin ng Office of the President asking for our comments. Palagay ko po nasa Malacanang na ito. Nag-submit na rin po kami ng
ng komento namin doon at isinite nga namin po yung kabutihan nung pinopropose namin. Ito po siguro maisingit ko lang very Opo. quickly. Yes, please. Ang NFA po ay napaka komplikadong organization in the sense na kami po ay relief agencies pero at the sort of relief agencies pero we are a GOCC. Oh, yes. Pag GOCC ho, kailangan kumikita ka or so napakalaking pong problema. At pag GOCC ka po, hindi ka binibigyan ng pangsweldo sa General Appropriations Act. Wala ka pong sweldo, wala ka pong pang operating expenses. Ano po ang ibig sabihin nun for NFA? Ang binibigay lang po sa amin ay pambili ng palay. Gigilingin po namin, pag naging bigas po yan, yung mapapagbentahan namin ng bigas, yun lamang po ang aming pangsusweldo. Sa ngayon po, dahil sa liit ng lumalabas na volume pa, kulang po sa aming operating expenses. That's why kung magtatatako po kayo, minsan nalalaman niyo ba't ang daming utang ni NFA? Yan po ang dahilan. Yan po ang dahilan. Ang worry ko doon, yung pampasweldo sa tao nyo. Inuuna naman po natin yon. Yung pansweldo, pag nakapagbenta po tayo ng bigas sa DSWD, tinatabi na po natin yan, pansweldo. Ayun. At yun naman po sa operating expenses natin, yun po iniuutang natin sa DBP, sa Land Bank. Meron naman po tayong credit line. Pero ang akin, gusto ko kasing solusyonan yun eh. Yes, Kung para pwede hindi, naman. para hindi maging cycle yung problema, di ba, Administrator? Opo. Yun po yung gusto kong solusyonan. Kanya nga po medyo vocal ako ngayon na sana po mapagbigyan kami. Kahit limited lang. Ako, estimate ko 16,000 to 20,000 metric tons a month lang. Pag kinumpute niyo po yun sa 1,600 na municipalities and cities, 200 bags of rice lang po yun kada buwan. Napakaliit po nun para maapektuhan ng masyado. Pero at least meron pong mabibili ang ating mga kababayan. May option po ng kunwari, kasi same level ngayon, 38. Hindi po yung nagkukumahog tayo paano pabababain sa 40. Ito, pwede kami sa 38. So, meron pong government stocks. Ako sa tingin ko, dapat gamitin ng gobyerno ang government stocks para solusyonan yung ibang mga problema. Nasolusyonan yung problema ang presyo sa rice, nasolusyonan din po ang problema ng NFA na hindi siya magiging laon yung ating bigas or ang term ng iba, nabubulok. Wala pong magiging ganun kung meron pong mandato na makapag-release. Kita mo, nasa kamay din pala ng gobyerno yung pwedeng solusyon doon sa pababain mo ang presyo ng bigas sa palengke. Kung magagawa lang natin pero hindi ito. sila pwedeng pumasok sa palengke. Hindi pa lang because of the batas. Kailangan mong batas Correct, dyan. Kukontra yan syempre sa rice tarification law. Hindi, kaya nga, na matindi rin. Kaya nga kailangan pag-aralan kung mayroon bang pwedeng gawing hakbang immediate? ang ehekutibo na immediate na habang naghihintay ng amendment sa rice tarification law. Marami tayong mga nasa na under state of calamity pa na mga lugar yon. Maraming kababayan natin nangangailangan kasi one time lang ato o 2 beses lang. Ewan ko kung gaano yung pamimigay ho ng DSWD sa nila ng food packs. O kaya kahit dun sana sa mga calamity-stricken areas, ibenta ng 38 pesos sa mga palengke. Di ba, Administrator, pwede na yun. Kung meron pong paraan para sa ganun, ay malaki pong bagay sa ating mga kababayan yun. Biruin nyo, makabili ka ng 38 sa panahon ng kalamidad. Malaking bagay po yun. Malaking tulong po yun. Kaya susi, damihan ng Kadiwa stores. Yan lang pinakamabilis na nakikita natin. Totoo yan. Opo. Sige, Dr. Larry Lacson, sana'y mapakinggan ho at hong hinaing ho ninyo. Oo. O kaya maganda rin instead na yung rice for all gawing 42, bakit hindi nalagay natin 38 pesos? Galing sa NFA rice, no? Mura-mura pa. Pwede ba yun? Sana po, no? Oo, malay niyo, sir. Ano po yun eh? Direct intervention sa market po yun. So, kailangan talagang merong enabling batas para po kami i-allow doon. Yun po ang doon. Naku, good luck, Administrator. Pero sa kabilang banda, sabi ko, beautiful problem ito. Sapat ang supply natin ng bigas. So, yan po, makapalay pa, no? Palay pa. Hindi pa yan karamihan po ay palay. Karamihan po ay palay. Pero marami na rin po dito ang bigas kasi nga pinapagiling ko na ng mabilis para mape-reposition na po natin yung mga bigas. Okay, wala naman akong masasayang dyan kasi problema natin yan na nasasayangan. Baka mapunta yan sa food wastage ba? Wala po. Wala ha? Wala po. Nami-maintain po ito ng mabuti. Pinofumigate po natin para hindi bukbukin. Tinatarpulina natin pag bumabagyo.
doble-doble. So, ganun po, ay naiingatan po natin yan. Kasi makukuha rin kami pag na ito ho'y nasira. Okay. Opo. Administrator, maraming Thank you. salamat po ha. Sana nakikinig ang Malacanang sa ating pinag-uusapan ngayon. Ay, Thank you, opo. sir. Maraming salamat po. Maraming Thank pong salamat. you. Good luck po. Good afternoon. Bye-bye. Good afternoon, Bye-bye si po. Dr. Larry Lacson ho na Hilingan, walang pinoprotektahan.